Kung ikaw ay naka 2019 ng motor at wala ka pang plaka, ay mahihirapan kang magpa-register ng iyong bagong 2023 ORCR. What is up sa inyong lahat? Ako ang inyong kasindak at isi-share ko lang sa inyo ang experience natin ngayon sa pagpaparehistro ng motor. Kung kadalasan or mga last year ay madali lang yung pagpaparehistro natin dahil pagpunta natin ng emission test ay ipipresenta lang natin ang luma natin na ORCR at dire-diretso na ang proseso. At isa yon sa pag-uusapan natin, isa rin yon sa sinasabi ko na magkakaproblema ka kapag hindi mo alam ito. First of all, mga kasindak, ay i-check nyo ang inyong CR katulad nitong nakikita nyo. Ayan. Tingnan nyo yung nakalagay sa taas kung saan inisyo sa inyo yung kinuha nyong motor. Meron diyang nakalagay na NCR, sa iba naman ay Region 4A. So kung ano yung nakalagay dun sa taas, ay dun po kayo magpaparehistro at magpapagawa kayo ng authorization letter na kinukuha sa LTO. Huwag na po kayong tumawag sa mga pinagkuhanan ninyo ng motor o sa mga dealer ninyo kasi walang kwenta, maniwala kayo sa akin. Pumunta ako ng emission test kasi normal na kapag nagpaparehistro ako, diretso ako doon. So pagdating ko doon, hiningan ako ng bago nilang rules at ito yon. Papakita ko dyan, kailangan nyo ng authorization letter kung basta walang plaka, kahit ano sigurong year, basta walang plaka, kailangan ninyong kumuha nito. So, buti na lang at may number ako nung pinagkuhanan ko ng motor. Tinawagan ko sila kasi tinuturo ako nung emission test na pumunta daw muna ako sa kinuhanan ko ng motor. So, hindi ko muna ginawa dahil malayo. Ang kinuhanan ko kasi ng motor is Talon 5, Las Piñas. Ayan. So, tinawagan ko muna kung may bibigay ba silang authorization letter doon kung sakaling pupunta ako. So, ang sagot nila is hindi raw sila nagbibigay noon dahil sa LTO raw yun. Story short, ay pumunta ako sa LTO Bacoor. At yun na nga, prinisinta ko yung ating ORCR at sinabi ko na hindi po ako pinapayagan na magpa-emission ng motor dahil nga wala akong authorization letter. So doon ko nalaman na kung ano pala yung nakalagay sa CR ninyo, ay doon ka kukuha ng authorization letter. Pagkatanong ko sa LTO ng Bacoor, isipan ko agad na pumunta sa Las Piñas. Ang pinakamalapit dito sa Bacoor is Las Piñas. So, pagpunta ko doon, buti na lang at napakaganda ng proseso sa Las Piñas. Sobrang thank you po sa LTO ng Las Piñas. Recommended ko po yan. Pasok nyo pa lang, meron agad mag-aasikaso sa inyo at talagang sasamahan kayo hanggang sa loob. Hindi kayo pababayaan at ang matindi pa doon ay libre. Wala po kayong babayaran. Meron pong nag-a-assist doon sa kanila. Sobrang thank you po sa LTO ng Las Piñas. Diyan lang yan sa may Alabang Zapote Road. Kung alam po ninyo yung Pope John Paul Medical Center, ayan. Halos magkatapat lang sila. Basta kung alam nyo rin yung CIA Road, lampas lang kayo ng konti at nandun na yung LTO ng Las Piñas. So pagpasok nyo agad doon ay meron agad dalawang lalaki na nakatambay sa may gate. Nasa may lamesa po yun. May guardhouse doon at sila po yung mag-a-assist sa inyo. Pagpasok nyo pa lang po doon ay itatanong na kung ano yung kailangan nyo at ituturo nila sa inyo ng step by step kung paano yung tamang proseso ng pagkuha ng registro. Una ay sasamahan nila kayo sa pagpagawa ng authorization letter at yun ay gagawin na nila doon na mismo kasama ng insurance. So, bali ang binayaran ko lang po doon, nagkakahalaga lang po ng 650. Yan, napakamura ng insurance nila doon. Nung nakaraan ko, 750 yun dito. Basta, mura sa kanila doon. 650 po yung insurance. Nandun na lahat, pati i-check na nila yung plaka mo. Bibigyan ka na ng authorization letter. So, pagkatapos po nun is, pupunta na po kayo sa check plate, Windows 1. Papunta po ninyo ng Windows 1 sa check plate at na-approve na po yun, is babalik po kayo doon sa pinuntahan ninyo ulit na pinagkuhanan ninyo ng insurance para i-check na nila at ipermahan na para tingnan kung legit ba at walang problema yung plaka mo. So doon ay bibigay na rin ang plate number ninyo, original plate number, pero wala pa kayong plaka. Pagkatapos po ng lahat ng yon ay pupunta naman kayo sa emission test.
Ayan, at doon po sa emission ay magbabayad lang kayo ng 400 pesos. Ayan, 400 lang po ang emission nila doon. Parang nung nakaraan, 550 yung siningil doon sa akin sa last year. So, 400 lang po doon. At pagkatapos ay pupunta na kayo sa stencil at wala na kayong babayaran doon. I-check na po nila doon ang motor nyo kung pasado sa rehistro. Importante rin mga kasindak na i-check nyo ang ilaw, busina, signal light ng inyong mga motor. At pagkatapos nun ay diretso na kayo sa loob, Windows 3 para i-process ang inyong papel. At hintayin nyo lang na tawagin ang inyong pangalan sa Windows 9. Magbayad nyo ng 360 pesos at marirelease na rin agad ang inyong bagong papel ng motor. So, bali ang nagastos ko dito ay 1,463. 1,463 po lahat ang nagastos ng inyong kasindak. Kaya naman maraming salamat po sa LTO Las Piñas. Maraming salamat sa parating pagtutok mga kasindak. Sana nakatulong sa inyo ang video ito. Thank you for watching. Goodbye.